Magandang umaga po, si Mike Anyayahan ito. Gaano ba kahalaga ang integridad? At ano ba ang integridad, no? So, integridad, no, sa dictionary kung titignan mo, no, ito ay nangangahulugan ng honesty and trustworthiness, no? At pero may mas malalim pa na kahulugan ito, no? Kasi yung etymology nito, mula ito sa Latin word na integer, no? Meaning buo. Kaya 'di ba meron tayo sa mathematics na integers, no, yung whole numbers, no. Kasi nung unang panahon, ah, ang isang taong matuwid ay tinatawag na buo ang pagkatao. At yung taong yung wicked, no, o sabihin mong hindi virtuous ay broken or sira. Kaya nga 'di ba sa panahon natin, 'di ba? Alam mo yung word na sira, o wag mo akong siraan, 'di ba? Pag sinabing wag mo akong siraan, wag mo akong i-demonize, no? Pag sinabing wag mo akong i-demonize, wag mo akong pasamain. So therefore, ang kabaligtaran nun ay yung buo, hindi sira. So kung hindi ka siniraan, hindi ka masisiraan kung buo ka. So ganun lang 'yon, no? So, yung taong may highest integrity ay mahirap siraan dahil buo. So, ngayon, bakit mahalaga yung bakit mahalaga yung yung integridad? So, hindi ba nag-aaral tayo ng no, ng mga self-improvement, self-help or personal development sa mga personal development coach, self-help authors or teachers, motivational speakers, nag-aaral tayo sa mga sa mga mindfulness coach, para for the sake of character building, di ba? So ngayon, ang pinaka magandang character building ay yung pag-build ng ng integrity. Kasi dito natin nasasabing tao tayo, 'di ba? Or sabihin mong tao na hindi mature, yung para bang kumbaga sa mga prutas, no? Yung hinog, 'di ba? Yun yung may highest integrity eh. So mas pipiliin mo yung hinog kaysa sa hilaw. So dito tayo nagiging hinog, 'di ba? Sa pagkakaroon ng integrity. So ngayon, kaya natin nasasabi na trustworthy at honest yung mga taong may integrity ay dahil doon sa maturity na yun mismo. So kasi yung taong may integridad gagawa ng tama kahit walang nanonood, no? Kahit walang nakakakita. So ginagawa niya yung tama not to impress others or not to convince others na ikaw ay tama, kundi sa sarili mo ginagawa mo yun kasi alam mong tama yun. So tulad ng halimbawa sa traffic signs, no? Kahit walang nagdadaan, no? Tapos biglang nag-stoplight, no? Red, no? Walang ikaw lang yung nasa kalsada. Anong gagawin mo? Didiretso ka, beating the red light ka? O mananatili ka? Kung nanatili ka at walang nakakakita sa iyo, walang mga traffic enforcer doon, mataas ang integridad mo. So ngayon, lahat tayo, 'di ba? Gusto natin ng taong may mataas ang integridad, no? So ikaw halimbawa, 'di ba? Kung ikaw may kausap ka, ano bang gusto mo na kausap? Yung manloloko o yung tapat sa sarili kahit hindi tapat sa iyo, yung talagang gagawa ng tama. Siyempre pipiliin mo yung may mataas ang integridad, 'di ba? Maging ano man yung estado mo sa buhay. Kung ikaw man ay employer, pipiliin mong empleyado mo ay yung may mataas ang integridad. Ayaw mo, siyempre, ng mga taong lolokohin ka lang. At kung ikaw naman ay empleyado, ang pipiliin mo boss or kumpanya ay yung ganon, na hindi ka aabusuhin, no? So, para sa iyo, ang boss na may mataas ang integridad ay yung boss na sumusunod sa tama, nagpapasweldo ng tama, di ba? So, ngayon, ganon din sa mga bilang customer, no? Pipiliin mong mga serbisyo ay yung talagang totoong nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at hindi yung scam, no? Hindi i-scamin ka. So kaya ganun din sa buhay-buhay, no? Sa paghahanap ng ng mga karelasyon, no? Paghahanap ng jowa, no? So ang pinipili mo yung may mataas na integridad. So
So, yun yung ano ganun kahalaga. Ganun kahalaga ang integridad. Kung wala kang integridad, X ka sa maraming bagay, di ba? X ka. Kaya nga, kailangan pa bang i-memorize yan, no? So, although, siyempre, no, ando dun yung, ano, no, ando dun yung advantages ng taong may integridad. Pero hindi mo i-build yung integrity mo para doon sa mga ano na yun, sa mga benepisyo na yun. Kaya ka nga ma-integridad kasi ginagawa mo yun, not for something else, no? Everything will just follow basta maging ganun ka lang. Kasi otherwise, wala ka ring integrity, no? Parang ang tawag ito, peke ka, di ba? Hindi ka authentic. So, dapat kasama yung authenticity ron. Ang tawag ito, kasama yung authenticity para magkaroon ka ng integridad, no? Ingredient yan, no? So, yun. Kaya nga, di ba, sa justice system, di ba, meron tayong judge, no? May mga nag-aakusa at inaakusahan. Yung judge, ang gagawin niya, piliin niya o iligtas niya yung may integridad at husgahan niya yung walang integridad. Ganun yun. So, bakit mo ipakukulong yung may integridad, di ba? Yun ang winning way ng judge, eh. Kanino ba ako maniniwala rito? Itong taon to, maniniwala ako kasi consistent ito. So, another ingredient is yung consistency. Ibig sabihin, kahit na anong angulo, pag bali-balitarin mo, hindi mo mababaluktot yung matuwid. Matuwid siya. Pero, yung gumagawa ng mali, mahuhuli mo yan. Lalo na yung mga nag-iimbento, yung mga sinungaling, di ba? Magbubuhol-buhol at lahat ng mga tagpi-tagping mga imbento nila, magbubuhol-buhol yan at mahuhuli yan. Kasi hindi buo. Sira talaga yan. So, yun ang ibig sabihin ng integridad, diba? Kaya sa pagpili ng mga ihahalal, no? Yun din naman yung hinahanap natin, di ba? Yung may integridad, di ba? At bakit tayo halimbawa boboto ng taong walang integridad? No? Yung taong may record na ng panloloko. Yung taong hindi consistent, no? Nasala sa init, sala sa lamig, balimbing, pabago-bago. Paano mapagkakatiwalaan yung balimbing na dati nakakampi rito, maya-maya kakampi na dito, maya sa'yo nakakampi, no? Tatlo kayo naglalaban-laban, di ba? Tapos yung una, dun siya, pangalawa dito siya, ngayon sa'yo, di ba? So ngayon, anong integridad meron sa mga ganong tao, di ba? O halimbawa, di ba? Meron tayong mga pininiwalaang tama sa pagboto, di ba? O ngayon, ikaw botante, di ba? Anong integridad mo? Hindi na lang doon sa mga iboboto mo, eh. Anong integridad mo kung boboto ka ng mga ganong tao? Kasama yon. So, yun. At kapag ikaw wala kang integridad at wala ring integridad yung binoboto mo, anong klaseng lipunan meron ka? Diba? So, ganun din yun. Kahit sa pamilya, di ba? Kung ikaw isang ama or ina, di ba? At wala kang integridad, di ba? Anong klaseng magulang ka? Anong klaseng pagpapalaki ang gagawin mo sa mga anak mo? Dapat maging magandang halimbawa ka sa mga anak mo. At yung mga anak mo, tinutuwid mo para magkaroon ng integridad, di ba? Para at least, kahit nakatalikod ka, tiwala ka sa anak mo na mananatiling nasa tama. At may panatag ka dahil lagi siya nasa tama, di ba? Magiging proud ka pa, di ba? So, ganun din sa ang tawag ito, sa pakikisalamuha natin sa ibang tao, di ba? Lagi, di ba? Magaang ang loob natin sa mga taong totoong mabait. Pag sinabing totoong mabait, hindi mo kailangan bayaran yung tao na yun. Hindi mo kailangan suklian. Gagawa ng tama yan dahil alam nilang tama yun. At ngayon, kung ikaw ay nabubuhay ka dahil lang sa pakinabang, napakababa ng integridad mo at mag-isip-isip ka dahil baka mas mataas pang integridad ng hayop sa'yo. Dahil maraming hayop na mas mapagkakatiwalaan mo pa kaysa sa tao, di ba? Na mas gumagawa ng tama
kaysa sa tao. At ibig sabihin, mas buo ang pagkahayop noon kaysa sa pagkatao ng taong walang integridad. Kaya sa pag-aaral ng Stoicism, importante ito dahil meron tayong tinatawag na 4 virtues, no? Virtue of justice, courage, temperance, at wisdom, no? So, ngayon, ang Stoicism ay hindi tungkol lang sa endurance or indifference, yung kawalan ng emotion, tatag, tapang, hindi tungkol doon. Hindi tayo nag-aaral ng endurance for endurance sake, no? Hindi tayo nag-aaral ng katapangan for the sake of katapangan. May connection lahat ng yan. At yung mga yan ay related doon sa isa't isa. So yung 4 na virtues na yon, especially sa virtue of justice. At walang virtue of justice kung hindi buo o hindi siya binubuo ng iba pang mga sub-virtues, no? So yung highest virtue ay justice, no? At binubuo siya ng iba't ibang mga virtues tulad ng integrity, diba? So importante integrity para magkaroon tayo ng justice, no? Walang justice kung walang integrity, di ba? Dahil yan ang batayan natin, no? So ganoon din sa golden rule, di ba? Do not do unto others what you do not want others do unto you. So ang ibig sabihin noon, di ba? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. So yung taong gagawa ng mga bagay doon sa tao na yon na ayaw naman niyang mangyari sa sarili niya, walang integridad, diba? So ibig sabihin, diba, ikaw ayaw mong pagnakawan ka, bakit mo pagnanakawan yung isa? So anong integridad mo doon? Ibig sabihin, gusto mo ikaw lang magnanakaw pero hindi ka pagnanakawan, so asan ang integridad doon, diba? So diyan din pumapasok yung tawag ito, honor, no? So para bang yung honor ay mas importante kesa sa kapakinabangan. At yun yung hindi itinuturo sa atin sa lipunan natin mula noon hanggang ngayon, no? Ang itinuturo, lalo na ngayon sa panahon ng kapitalismo, ay puro kapakinabangan, kung saan tayo makikinabang. Laging may monetary value, no? Yung lahat ng mga action natin. Pragmatic lagi. Pag sinabing pragmatic, dapat may kapalit, no? So, practical, di ba? Dapat maging practical. So ngayon, that's why laging merong division ng dalawa. Practical o prinsipyado. Tatalakayin ko sa mga susunod na video. Bakit merong banggaan ng dalawa? Pagiging practical o pagiging prinsipyado. Dahil sa pagiging practical, no, pinipili natin yung kapakinabangan, yung result over dun sa pagiging matuwid, di ba? At yung prinsipyado, pipili natin yung prinsipyo. At pag pinili natin yung prinsipyo, no, dapat nandoon yung honor. Yung honor, yung sabihin mo, meron kang hiya sa sarili. Parang kaya nga sinasabi natin sa isang tao na mahiya ka naman sa sarili mo, di ba? So ibig sabihin, kapag sinasabi mo doon sa tao na yun na mahiya ka naman sa sarili mo, yun yung taong walang honor. Kabaligtaran yun, no, ng honor, no? Yung taong walang hiya sa sarili. So therefore, walang hiya. Yung taong walang hiya ay walang honor. So kailangan natin ng honor. Yung honor na yun, yun yung gagwardya sa integridad natin, di ba? So kung may honor tayo, may integrity tayo. So at pag may integrity tayo, kahit saan tayo pumunta, buo ang pagkatao natin, hindi tayo pwedeng baluktutin, hindi tayo pwedeng sirain, at magagawa natin yon kung tayo ay may control sa sarili, disiplina sa sarili, tapang at pagtitimpi. Yan yung yung tinuturo ng Stoicism. Kailangan natin gawin yan, hindi dahil sa ritual lang yan, hindi. Kailangan nating maging matuwid. Meron tayong patutunguhan. At patutunguhan natin ay yung hustisya. Yung hustisya na kung saan
tayo ay meron tayong respeto sa isa't isa, hustisya, kapanatagan ng isipan at kalayaan, no? So lahat ng 'yan, no? Lahat ng 'yan magiging husto kung tayo ay maayos na tao or matino. At hindi tayo magiging matino or hindi magiging matino ang ating pamumuhay kung hindi tayo matino. At magiging matino lang tayo kung mataas ang ating integridad. So, ganun kahalaga ang integridad. Kasi, kung walang integridad, hindi tayo tao. Baka hindi na rin tayo hayop. Dahil ang mga hayop, kahit paano, may integridad. Kaya mag-isip ka, no? Kasi kung mas mataas pang integridad ng hayop sa'yo, ay kawawa ka ng tao. Yun lang po. Maraming salamat, no? Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.